Annyeong guys! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa nitong viral na salt bread dito sa South Korea. Halos lahat ng cafe sa Korea meron silang tinda nito. Tapos may iba't ibang filling pa kagaya ng red bean at saka may butter yung favorite ko. Kaya naman gagawa din tayo ng may Pinoy twist, yung may ube at saka may butter. Mukhang masarap yun. Tara, gawin na natin. So unang step, mag-prepare muna tayo ng yeast mixture. Yung warm water natin dito is 500 ml, 2 teaspoon ng yeast, 3 tablespoon ng sugar at saka 1 tablespoon ng flour. Coveran lang natin tapos iset aside natin for 10 minutes para mag-bloom yung ating yeast. Tapos i-mix na rin natin yung ating mga dry ingredients. Itong salt bread recipe ko nga pala na ito maraming beses ko na ito ginawa. Kaya naman perfect ko na tong recipe na to bago ko i-share sa inyo. Hindi tayo gaya ng ibang content creator na first time lang gagawin tapos papanoorin lang sa YouTube tapos ikaw content na. Kaya ang ending, palpak-palpak yung gagawin nyo. At masasayang pa yung ingredients ninyo, di ba? So yung characteristic ng salt bread ng Korea is ma-butter yung flavor niya at saka medyo maligat siya or medyo chewy siya. Kaya naman hindi ako naglalagay ng fresh milk at saka itlog kagaya ng mga ibang recipe. Kasi parang magiging morning bread siya or buns yung texture niya ganon. Kaya naman i-follow nyo lang yung ingredients natin at saka yung procedure. Pinadali ko na yung mga steps niyan para magaya nyo talaga. Tapos dapat practice lang ng practice. After nito gawin nyo ng mga ilang beses tapos talaga perfect nyo na yan. Pwede nga pala kayong gumamit ng mixer para hindi kayo mahirapan. Ganito lang yung ginagawa ko kasi maraming mga walang mixer so mano-mano nilang ginagawa kaya para magaya nila. So yung unang pagpapaalsa natin is 30 minutes lang tapos i-stretch and fold natin. Tapos second time, ganun ulit. Ulitin lang natin yung procedure. Tapos yung pangatlong beses na pagpapaalsa natin is 1 hour na. Lagay lang natin siya sa warm place para umalis siya ng mabuti. After an hour, ayan, nag-double size na yung ating dough. Kaya naman ipoportion na natin siya. I-portion ninyo kung gaano ninyo gusto kalaki. Itong sa akin, 120 grams to. Ito yung kasing laki ng mga nasa coffee shop. Or yung mga nasa cafe na pang tinda talaga. Ang normal price ng mga sogumpang or salt bread dito sa Korea is nasa 3,000 to 4,000 won. Yan yung plain lang. Tapos yung may mga filling, umaabot na yun ng mga 5,000 to 6,000 sa mga cafe. Kaya naman kung favorite mo to at mahilig kang kumain ito, tapos gagawa ka lang sa bahay, malaki talaga yung matitipid mo. At eto na nga, kaya buttery talaga yung lasa nito is kasi marami talagang butter nilalagay dito. Yung palaman niya talaga is butter. Kaya may kamahalan talaga pag bumili ka nito. So ayan, napakadali niya lang i-rolyo para ka lang naglalaro. Ganito rin yung paggawa ng Spanish bread, yung pag-rolyo ganito rin. Lalagay nyo lang yung butter ng ganyan tapos i-roll nyo na. So parang itsura niya parang Paris croissant. Paalsahin natin ng 30 minutes tapos ready na to bake yan. Sprayan lang natin ng water tapos ilagay na natin yung asin. Kahit anong asin gamit natin dyan kasi meron yung asin na pang baking talaga. Pero yung akin normal na asin lang nilagay ko. So i-bake lang natin yan ng 170 degrees Celsius tapos 30 minutes.
Yung temperature at saka time, i-adjust nyo na lang depende sa oven na gamit ninyo. Kaya crispy yung ilalim ng salt bread is yung mga natunaw na butter parang napiprito siya habang binibake natin. Kaya naman yung mga butter na sa ilalim, ipahid pa natin sa ibabaw ng tinapay para mas lalo siya maging crispy at mas lalo maging butter yung flavor ng tinapay. So ayun mga guys, I hope nagustuhan nyo na naman yung ating video for today and I hope may natutunan na naman kayo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng recipe at kung gusto nyo matuto ng mga cooking, baking at kung ano-ano pa, please subscribe lang to my channel at saka follow nyo rin yung Facebook ko at saka TikTok at saka Instagram na rin. Paki-like and share nga pala ng video natin para naman makita rin ng iba at para matuto rin silang gumawa ng salt bread. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Annyeong!